God. Alam niyo naman yung pinagdaanan din namin last year, if you can recall. Pasko yun nung ma-receive ko yung call kay ate about Jam. But glory and honor to God for healing us. Though hindi namin nasabi yun kay nanay, kami lang, si ate ko, kami nung tatlong ate ko. And glory and honor to God na nakauwi ako and na-confirm ko yun na okay naman siya. And nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon because He was the one I know who uphold us and heal us and uphold si Jam. And she's very okay now. And ayun, talagang palagi, no, Pasko, na nag-Bible study din kami nung yun naman yung na-receive ko na call na yung pinagpe-pray po natin, si Papa Edith ko, na stage 5 po kasi yung kanyang kidney problem. And yun, parang 2 days ako nakamonitor talaga sa kanila. Buti na lang po na nakalib ako. Tapos na-monitor ko siya. Pagdating ng mga anak niyan, dalawa kasi nasa Maynila, medyo lumalakas po siya. Talagang gusto pa niyang lumaban pero sinasabi na rin po niya na napapagod na siya. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon indeed is yung na-sharean ko siya ng gospel. The first time na na-diagnose siya ng sakit niya na yun. And glory and honor to God dahil I know that it is only through His grace that I did and I have that courage, no, na mai-share ang gospel sa kanya. And glory and honor to God din last na pag-uwi ko, vacation namin nung nagpa-blessing dun sa nagpa-Thanksgiving or dinedicate yung bahay sa probinsya na salanta ng Yolanda dati, na kami din doon, evangelistic kami, nakapag-evangelistic message after nung nagpipiestahan sila. Pero kami is na may evangelistic na nangyayari, evangelism dun sa aming bahay kasi nga part nung dedication yung evangelism. So glory and honor to God kasi halos mga kapatid ng nanay nandoon, tsaka yung mga pinsan ko. So definitely I know na hindi yun nasayang kasi alam ko na merong isa or dalawa man na na-touch yun ang Panginoon dun sa event na yun. So glory and honor to God for His faithfulness sa akin and extending it sa family and even for all His provisions and yung divine protection niya palagi sa buong family. So to God be all the glory. Okay. Good evening po sa inyong lahat. Okay, I thank and give praise to the Lord for this year. Kasi hindi malingis na share naman ni Miss Vanessa last Friday na nagkaroon kami ng sagutan ni principal. You know, before this one, I was out of my comfort zone kasi everything was new. Lahat ng pagbabago kasi nasanay kasi ako from China to Thailand. Maganda yung kalakaran. Hindi naman. Asia lang ito. And then nung pagdating namin dito sa Saudi Arabia, it was very different. Ang hirap maka-cope up sa expectations ng mga bosses. Tapos nung one time kasi I was asked to be I was taking a video of the students having classes for them to post in their page. Ang mali kasi doon is I already made preparations for my lesson, and then late dumating yung taga-video kasi 10 minutes before the break. Syempre tapos na lahat ako doon. Ngayon, nung kinunan ako ng video, syempre wala makikita doon, mga board activities na kasi sinabi ko doon sa tagakuha ng video, am I going to repeat it from the start? Sabi niya, it's okay. So sabi ko, okay, go na lang. So board activity na lang tayo. And then next, after ng break, I had my next class, dumating si principal. Ang ingay ng mga estudyante, talagang nakaka-high blood ang ugali ng mga bata. Talagang sagad na ang pasensya ko that time. Pumasok pa si principal, alam niya nag-ingay ang mga bata. Sabi niya sa akin, Miss Jessa, sabi niya sa yung kasi ang tono niya, Miss Jessa, I saw your video and it's so boring, sabi niya.
nagalit talaga ako. Ang ingay ng mga bata, tapos yun ang marininig ko, ay, visit ka, sabi ko. Don't say that to me. It's not my fault. If you think it's boring, it's not my fault. Lumabas kaming dalawa, nagsagutan kaming dalawa, and all the teachers there, they were looking at us. You know, alam mo yung pagod na pagod ka na sa kakasaway sa mga bata, they don't see our worth. Kaya nag-fair talaga ako, and then, okay. Hindi ako nag-sorry, and then after ng sagutan na yun, walang pansinan. Hindi ko pinapansin si principal, hindi ako pinapansin, wala ako kiber. Tapos nung time na yun, nagsabi na ako kay kinaate, tapos ayun nag-message yata si Miss Kay na may kwenta, sabi ko pa noon, ay, nag-invite si ate, punta tayo sa church, sabi niya, kasi may gathering nga daw. Ay, may Bible study pala yun yung una. Tapos sabi ko pa, ay, hindi ako lalabas, makikisama ako dun sa Egyptian na co-teacher ba? Kasi mabait siya. Pero sabi niya ate, uy, sama ka na. Ay, buti na lang sumama talaga ako eh. Nakilala ko ang CCF family. And then after that one, praise to God, kasi after nung nag-join kami sa church na ito, we felt a difference. There was a difference dun sa pakikitungo ni principal. Yun nga, yung nagbigay nga siya ng gift sa amin. Yes. And then, ngayon lang talaga pinag-prepare namin yung ugali ba ng mga bata. Talagang nakakaubos talaga ng pasensya eh. Yeah. I'm going to continue praying for their behavior to change. Yeah. Thank you. Glory to God. Puro mga English ha. Okay, so I thank the Lord kasi 2023 was my turning point. Gaya nga ng sabi ko, sa aming tatlo, ako lang yung first timer. Iyak na ba ako? Opo. Kasi feeling ko ang bagal ng usad sa life ko. Then, kasi nag-work po ako, 11 years, nasa DepEd lang ako. Tapos, feeling ko parang, anong nangyayari, napag-iiwanan ako. Wala lahat, walang sariling pamilya. I mean, walang love life, char. Hindi, yun nga, parang sabi ko, bakit yung mga batchmates ko parang ang successful na nila, and then ako andito pa rin. Tapos yun, alam ng family ko na sobrang hina ko ng loob ko. Hindi ko kaya nagiging independent ako sa kanila. Tapos nung Pasko nga, kumakain kaming tatlo. Habang kausap ko yung family ko, sabi ko gusto ko nang umuwi. Kasi sabi ko, ba't masaya sila ako? Parang bigat na bigat ako. Tapos sabi nila, Day, andito ka na. Sabi niya, andito ka na. Tapos yun, na-realize ko na may reason. May reason kung bakit nga ako dinala dito. Tapos kanina sa praise and worship, agulbal to the max ako kasi nga parang God was talking to me na hindi mo ba alam na kaya kita dinala dito kasi I want to have an intimate relationship with you. Kasi nung nasa Pinas ako, I was so independent with my family, sa aking mga friends. Pag may problema ako, kumbaga pag may problem ako, sila yung hinahanap ko. Tapos pag nakikita ko yung pamangkin ko, parang ikaw yung wait lang. Ikaw yung nag-aalis ng lungkot ko, parang ganon. So parang naging dependent ako. Naging dependent ako sa family ko tsaka sa kaibigan ko, sa mga kaibigan ko. Tapos kanina, sabi niya parang God was talking to me na dinala kita dito para sa ganon. Wala kang masyadong, kasi usually nasa hotel lang po kami. Tapos syempre may kanya-kanya kaming mga quiet time, ganun. Tapos sabi ng Lord, dinala kita dito para pag, when you feel lonely, ako ang una mong lalapitan. Ako ang una mong lalapitan. Ako ang una mong kakausapin. Not your family, not your friends, kundi ako. So kaya kanina sabi ko, talagang I felt His presence. And I thank the CCF family kasi
ito yung binigay niya sa akin na family na mag-help sa akin to grow spiritually and emotionally. Kasi sabi ko nga ho, sa amin si Jessa yung pinakabunso pero parang ako yung baby nila. Kasi oo, ako yung baby nila. Kasi lagi niya akong ano yan, ganyan talaga ang buhay abroad. 2 years pa tayo dito dahil sa 1 month ka pa lang dito. Meron ka pa. Sabi niya, meron ka pang 1 year, tsaka sabi ko, bakit parang feeling ko ang tagal-tagal ko na dito, parang ang bagal ng usad, sabi ko. Pero yun nga, marami pa akong pagdadaanan, but I thank the Lord for the CCF family kasi dito ko nakikita na, kasi nung nasa Pinas po, pwede po ba? Nung nasa Pinas po ako kasi nag-attend na rin po ako sa mga Christian church, but I was not active po. Kumbaga parang pag Sunday lang ho ako pumupunta, tapos kapag may sa mga Bible study, lagi kong sinasabi, dami akong ginagawa, or tinatamad ako, or ganito, ang dami kong excuses. Pero dito, yun nga, baka talagang dinala ako dito kasi dito wala talaga kami social life, wala, o mapipilitan ka, hindi talaga mapipilitan kasi ngayon parang I am eager na to know Him personally, tsaka ng talagang todo-todo. Yun po. Thank you. Good evening po sa lahat. Ako po si Vanessa. May mga times na pag alam natin na sa mga profession natin na may calling tayo, pero may pagkakataon na nagda-doubt ka na teacher ba ako? Kasi po, yung sa ngayon po, parang nagtatanong ako sa sarili ko, am I effective teacher? Kasi yung sasabihan ka ng principal, yung classroom management, yung mga bata, hindi nagkikinig, ganun. Pero kumbaga po yung nagda-doubt ka na sa sarili mo, tapos nire-remind the Lord, uy, nakapasa ka sa BISMATES sa 1,000, 1% lang natatanggap nila. Tignan mo, nasa Pilipinas ka na, yung estudyante mo dati, yung school mo sa Thailand, nakikipag-online class pa rin sa'yo, hinire ka pa rin nila kahit nasa Pilipinas ka. Yung mga ganun, pero pag nandito, parang na-degrade yung pagkatao mo. Yung parang, totoo ba? Magaling ba ako, Lord? Parang nagda-doubt ka na. Nung nakaraan, may naramdaman po ako na sabi, parang red alert na, mag-ingat ka, may mangyayari. Tapos sabi ko, Lord, ano yun? Parang may kinakabahan ako. Ito po yung nangyari. Nung isang araw, yung mga estudyante po nakasilip po sa bintana. Tumapatong po sila sa upuan, na pagdating ko, ginagawa na nila yon. Tapos binababa ko naman po sila. Pero ang dinukdok ng principal, ako ang may kasalanan at may pulis na pumunta sa school or tumawag. Ako po talaga nabuntungan ng sisi. Sabi ko, bakit ano ba to, set up ba to? Kasi alam ko, hindi lang naman ako yung teacher, but ako yung parang dinidiin nila. Sabi ko, ba't parang ganun? Kasi sinabi nga ni Jessa, ate, ang baba ng sweldo natin, yung ginagawa mo parang 7,000 plus yung sweldo mo. Sabi ko kay Jessa, kasi hindi ko alam pero sa akin to, nasa veins ko na to na hindi ka lang basta may maipasa. Sabi ko nga sa kanya, yung college ako, hindi yung kung sa kanila, ganito lang yung world literature na pinasa na yung about sa book binding, ako ganito kakapal. Alam mo ba, parang iba talaga ako pero glory to God po talaga. Hindi ko po ito niyayabang, pero ganito po talaga ako. Tapos yung sa mga videos, sa mga nagpapasa ako sa GC, sabi ko kay Jessa, hindi ko to ginagawa sa tao or to impress na sa kanila. Ginagawa ko to sa Panginoon. Kasi di ba, we have to serve God. Kumbaga, hindi mo ginagawa sa boss mo. Ginagawa mo to sa Diyos, sa binibigay mo yung best mo, pero parang nangyayari, yung mga ginawa kong mga kabutihan, dahil sa isang pagkakamali, parang nawala lahat ng mga ginawa ko. Sabi ko, Lord, tapos nag-praise and worship kanina, sabi ni Lord, ikaw yung anak ko, ikaw yung father ko, Lord. Sabi ko, Lord, please protect me, God. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari sa paligid, o baka kakaingitan ka, or sabi ko, parang nang-set up to. Tapos yung kagabi, nagdi-devotion ako.
Sabi ko nga, Lord, parang tamang-tama talaga. Sabi ni Lord, listen to my words, Lord. Sabi ko sa Bible, listen to my words, Lord. Consider my lament. Hear my cry for help, my King and my God. For to you I pray. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. For you are not a God who is pleased with wickedness. With you, evil people are not welcome. The arrogant cannot stand in your presence. You hate all who do wrong. You destroy those who tell lies. The bloodthirsty and deceitful, O Lord, detest. But I, by your great love, can come into your house in reverence. I bow down toward your holy temple. Lead me, Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. Not a word from the mouth can be trusted. Their heart is filled with malice. Their throat is an open grave, and their tongues they tell lies. Declare them guilty, O God. Let them intrigues be their downfall. Banish them for their many sins where they have rebelled against you. But all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you will bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Amen. And gusto ko rin po i-share yung principal po, yung sa ilimang pang department. Sabi niya, turuan ko yung anak niya na mag-private tutor. Alam niyo po, yung sabi ko, hindi ko alam kung set up talaga. Pero alam ng Panginoon yung motibo ko. Hindi ko papabayaan yung mga bata. Pero sabi ko, Lord, protektahan niyo na lang kami Pilipino. Kasi parang tuwing assembly, sasabihin ng principal, kung hindi kami pumunta doon, may warning kami. Pero yung mga ibang teachers, hindi nila ginagawa yun. Kaya, please pray for us po. Kasi we feel like hindi lang kami teacher, parang iba po talaga yung, hindi ko alam kung binababa nila yung mga Pilipino, pero God knows na we do our best para mag-work. And nawa po, gamitin po kami ng Lord sa school na pagtibayan po kami ng Lord kasi sinasabi ko sa kanila, let's pray for our mental health. Ayun po. Pero alam ko po, ang Panginoon po ang tutulong sa amin. Salamat po sa CCF family kasi nandiyan po kayo. Yung mga times na down kami, talagang niloob ng Diyos na mag-church kami and nakatulong po talaga. Maraming salamat po sa Panginoon.